Bibili ka ng property ngayong 2025? Ito ang mga documents na kailangan mong malaman. Hey guys! Jen here, your VA and your real estate agent. First document is letter of intent. Dito mo ipapahayag na interested ka bumili ng unit sa isang project. Normally, may format na yung mga developer nito, but keep in mind, since sinabi mo pa lang na interested ka, pwede kang i-accept or i-decline ni developer. So, depende sa status ng available units and sa demand. Second is the reservation agreement. Dito, nagiging official yung pagpili mo ng unit. Kapag nagbayad ka ng reservation fee, hindi na to pwedeng i-offer ni developer sa iba. Take note, hindi refundable ang reservation fee. After mong makapag-reserve, sunod na dyan ang third, contract to sell. Ito na yung kontrata kung saan nakasaad ang terms and conditions ng binili mong property. Usually, ina-explain to ng agent mo. Pero kung hindi, make sure na binasa mo ng mabuti. Pagkatapos mong bayaran ng down payment, susunod na dyan ang loan process. Fourth document, letter of guarantee. Kapag nag-apply ka ng housing loan, kay Pag-ibig o sa bangko, ito yung document na nagpapatunay na naaprubahan ka na. Pero bago ito, kailangan mo munang maipasa ang mga requirements nila para sa assessment. Fifth document, Deed of Absolute Sale or DOAS na tinatawag. Mahalaga ito dahil ililipat na ang title ng property from developer to you as a buyer or owner. Congratulations! Homeowner ka na! Madali lang, diba? Basta alam mo ang proseso, hindi ka na masyadong maguguluhan. Kung may tanong ka pa, please feel free to comment down below or send me a message. See ya!